Si Althea ay isang simpleng dalagang Pilipina ay namasukan bilang tagapag-alaga ng isang Arabong bilyonaryo na si Zayed na nabulag dahil sa isang aksidente. Sa kabila ng pagkakaiba nila ng estado ng buhay, naging malapit sila sa isa't isa. Sa katahimikan ng gabi't simpleng pakikitungo ni Althea, unti-unting nahulog ang loob ni Zayed sa dalaga. Hindi man niya ito nakikita, dama niya ang kabutihan at malasakit nito sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, matagumpay na naoperahan si Zayed at muling nakakita. Sa isang engranding event na inihanda ng kanyang ina upang ipakilala siya muli sa mundo, isinama niya si Althea bilang assistant. Ngunit laking gulat ng dalaga nang ipahiya siya ng ina ni Zayed at utusang maglinis ng lamesa sa harap ng mga bisitang pawang elite at mayayaman. Habang pinagtatawanan si Althea, biglang tumayo si Zayed sa entablado. Sa katahimikan ng lahat, lumapit siya kay Althea, lumuhod at inilabas ang isang singsing. Siya ang babaeng nagpalakas sa akin nung ako'y walang makita. At kahit ngayon, siya pa rin ang tanging gusto kong makasama habang buhay. Napaluhang tinanggap ni Althea ang proposal, habang ang buong audience ay napatingin sa ina ni Zayed na hindi makapaniwala sa naging desisyon ng anak. Isang taon na mahigit nagtatrabaho si Althea bilang tagapag-alaga ng bulag na bilyonaryong si Zayed Harake. Nabulag ito mula sa isang aksidente. Bukod sa nurse na palaging tumitingin dito, kinakailangan din ito ng palaging makakasama at magiging mga mata. At siya ngayon. Ang sarap naman ng buhay mo. Paupo-upot pa cellphone ka na lang dyan. Where's my son? Mula sa pagkakaupo, tarantang napatayo si Althea. Agad din niyang binitiwan ng cellphone sa lamesa at hinarap ang kadarating lamang na babae. Madam Zaira, nandyan po pala kayo. Magandang hapon po. Kinakabahang bati niya dito. Masungit na nagtaas ng kilay ang ginang. Pagkuway tila, nangiinsultong sinuri siya ng tingin. Sanay na siya sa ganitong pakitungo sa kanya ng ina ng kanyang amo. Kung tingnan siya nito, tila ba napakaliit niya lang sa paningin nito. Where's my son? At bakit pasarap buhay ka lang dito? Di ba sabi ko wag mo siyang aalisin sa paningin mo? Gosh! You know he's blind. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Sermon nito na hindi pinansin ang kanyang pagbati. Nasa kanyang silid po, madam. Siya rin po ang nagsabi sa akin na pwede na daw po ako magpahinga. Ang totoo, yun talaga ang oras ng kanyang pahinga. Kapag mga ganoong oras, natutulog kasi si Zayed at sinasabihan siya nito na pwede rin siyang mag-afternoon nap. Mabait ang binata niyang amo. Ang totoo, hindi siya hirap sa pag-aalaga dito. At ng araw na yun, nagkataon na ka-video call niya ang kanyang mga kapatid. Sila'y nagkakamustahan. Kaya sa halip na matulog, mas pinili niyang gawing pahinga ang pakikipagkwentuhan sa mga ito. Yun nga lang, dahil sa pagkaaliw, hindi niya namalaya na dumating pala ang ina ng binata. Matapobre ito at palagi na lang siyang pinapagalitan sa tuwing bibisitahin nito ang kanyang amo. At nangangatwiran ka pa? It's true, ma. Akong nagsabi sa kanya na pwede siyang magpahinga muna. Pareho silang napalingon kay Zayed. Kalalabas lang nito mula sa silid nito. Dahil sanay na ito sa pasikot-sikot ng bahay nito, kaya may pagkakataon na napupuntahan ng binata ang CR o salas kahit hindi siya nakaalalay dito. Hawak nito ang baston at pakapang naglakad palapit sa kanila. Kaagad niya naman itong nilapitan para alalayan. Ang ginang ay lalong nagtaas ang isang kilay. Hindi nagustuhan ang ginawang pagtatanggol sa kanya. At bakit naman siya magpapahinga? Sobra ba siyang napapagod? Nagrereklamo ba siya sa trabaho? Sinabi ko naman sa iyo, Zayed. Ako na lang ang bahalang maghanap ng makakasama mo dito sa bahay. Napatungo siya sa sinabing iyon ng ginang. Noon pa mang unang beses niyang magtrabaho kay Zayed, lantaran na nitong ipakita sa kanya ang pagkadisgusto nito. Ayon dito, hindi siya nararapat para sa trabahong iyon na malaki ang kita. Dapat daw ay doon siya sa bangketa dahil hindi naman siya nakatapos ng pag-aaral. Pero dahil mapilit si Zayed at ito naman ang magpapasweldo sa kanya, wala na ring nagawa ang ginang.
Pero hindi niya akalaing hanggang ngayon pala, pinipilit pa rin ito si Zayed na tanggalin na siya sa trabaho. Ma! Nagbabanta ang tono ni Zayed. Whatever, son! Galit na napairap ang ginang pagkuway muli siyang binalingan. At ikaw, ikuha mo kami ng merienda. Sige po. Inalalayan niya munang makaupo ang binata bago mabilis na tinungo ang kusina at naghanda ng merienda. Pagkarating sa kusina, nangihina siyang napasandal sa gilid ng ref. Nanikip ang dibdib niya at nasasaktan sa pambabastos sa kanya ng ginang. Hindi niya alam kung bakit palaging mainit ang dugo nito sa kanya. Hindi naman niya kasalanan na naging mahirap lang siya at hindi nakatapos sa pag-aaral. Mabuti na nga lang talaga't mabait sa kanya si Zayed. Kabaliktaran nito ang ugali ng ina nito. Siguro'y nagmana ito sa ama nitong namayapa na. Hindi rin naman niya magawang mag-resign sa trabaho kahit halos ipagtabuyan na siya ng ginang. Bukod kasi sa malaki ang sweldo niya doon, mabait din talaga si Zayed. Napalapit na rin ang loob niya dito. Nakiusap din kasi ito sa kanya na wag siyang magre-resign. Dala ang tray na naglalaman ng merienda na bumalik si Althea sa salas. Naabutan niyang seryosong nag-uusap ang mag-ina. Inirapan pa siya ng ginang nang mapatingin siya dito. Kaya muli na lamang siyang nagbaba ng tingin. Pagkalagay ng mga pagkain sa lamesa, tumayo na siya sa gilid ni Zayed para kung sakaling maiutos ito, masusunod niya agad. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko, anak. Para sa'yo din yun. Anang ginang, malambing ang boses nito pagdating sa kanyang anak. At isa iyon sa dahilan kaya iginagalang niya ito. Naaalala niya dito ang kanyang nanay na malambing din sa kanya. I don't know, ma. Napapagod na akong umasa. Baka nga hindi na talaga ako makakakita pa. And it's okay. Tinanggap ko na rin ang kapalaran kong to. Bagamat seryoso ang boses, ramdam ni Althea ang kalungkutan nito. Maging siya'y nalulungkot din para sa amo. Sa pagkakaalam kasi niya, 2 beses nang pumalpak ang operasyon na to. At kung papayag ito sa sinasabing operasyon ng ina, yun na ang 3 beses. At hiling niya na sana, pumayag na ito at sana maging matagumpay. Mabuting tao si Zayed, kaya deserve nitong muli pang makita ang kagandahan ng mundo. Don't say that, Zayed! Hinawakan ng ginang ang kamay nito. Ang kaninang ginang na nagtataray sa kanya, ngayon ay malambot ang ekspresyon ng muka na tila naluluha sa nakikitang kawalan ng pag-asa ng anak. Just trust me, anak. Naniniwala akong last operation na ito at makakakita ka na. So please, pumayag ka na, anak. Let me think about it, ma. Ani Zayed, kaya walang nagawa ang ginang kundi ang mapahinga ng malalim. O sige, basta sabihan mo ko agad, anak, ha? Hindi na rin ito nagtagal pa at nagpaalam na rin sa anak. Inihatid niya ito sa may gate, tulad ng palagi niyang ginagawa sa tuwing ito ay bibisita. Muchacha, bantayan mo mabuti ang anak ko, ha? Masyadong malaki ang binabayad sa'yo dito para mag-cellphone lang. Bilin pa nito sa kanya bago ito tuluyang umalis. Lihim siyang napailing. Ang bilis lang kasi nitong magbago ng mood. Opo, Madam Zaira. Magalang niyang tugon. Nang mawala ito sa kanyang paningin, tsaka lang siya nakahinga ng ayos. Inayos niya ang sarili. Ibinalik ang ngiti sa labi bago pumasok sa loob para balikan ng amo. Naabutan niya ito sa veranda. Tila may malalim na iniisip. Naramdaman yata nito ang presensya niya kaya lumingon ito sa gawin niya. Althea, come here. At tubili naman siyang lumapit. Kahit mabait naman ito at maganda ang pakikitungo sa kanya, hindi niya maiwasang mailang dito. Siguro dahil nakaka-intimidate talaga ang katauhan nito. Idagdag pa na isa itong bilyonaryo. Simpleng bilyonaryo na may mabuting puso. Bonus na lang na gwapo ito. Yes po, sir. May kailangan po ba kayo? Tanong niya na bahagyang lumapit dito. Ngumiti naman ito dahilan para gumanda na naman ang kanyang araw. Imahe kaya yata ang ngiti nito. Dahil sa tuwing gagawin nito yun, tila nakakalimutan niya ang mga pinoproblema. Pasensya ka na kay mama. Mabait naman yun. Kaya hindi ko maunawaan kung bakit pagdating sa'yo mainit ang ulo niya. Mahina siyang tumawa upang iparating dito na ayos lang siya.
Ayos lang po, sir. Sanay na po ako kay Madam Zaira. You know what? I'm proud of you. Mahirap kayang maging mabait sa mga taong hindi mo naman ginagawa ng masama. Pero palaging may nasasabi sa iyong masama. Natigilan siya pag ko ay mapait na napangiti. Tama naman po kayo, sir. Pero wala naman po kasing mangyayari kung papatulan ko. Tsaka, mabigat po sa dibdib kapag may kagalit. Kaya hanggat maaari, iniiwasan ko po yun. Matagal itong tumitig sa kanya. At kahit aware naman siyang bulag ito, hindi niya pa rin maiwasang mailang. Hanga ako sa kabutihan ng puso mo, Althea. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang napili kong i-hire. Kahit hindi kita nakikita, nararamdaman ko naman ang pagiging mabuti mong tao. Hindi niya mawari pero tila hinaplos ang puso niya sa narinig. Bahagyapang namula ang pisngi niya. Si Sir naman, syempre may bad side din naman po ako. Anya, na dinugtungan ng mahinang pagtawa. Pero sir, maiba po. Nagtataka po kasi ako sa dami ng aplikante noon na nag-a-apply sa inyo. Bakit po ako yung napili ninyo? Wala po akong natapos, hindi katulad ng mga kasabayan ko noon. Naaalala niya kasi, marami siyang kasabayan noon na nag-a-apply para maging alalay nito. 20,000 lang sahod monthly, kaya naengganyo siyang lumuwas ng Maynila para mag-apply dito. Pinanghinaan pa siya noon ng loob nang malaman niyang mga nakapagtapos ang mga kasabay niyang nag-a-apply. Walang-wala siya kumpara sa mga ito. Ang tanging maipagmamalaki niya lang, masipag siya at marunong sa gawaing bahay. Masarap magluto at maaasahan. Kaya tinanggap niya na noon na may posibilidad na hindi siya matanggap sa trabaho. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang tawagan siya ng agency para sabihing natanggap siya bilang kasambahay ng bilyonaryong si Zayed Haraki. To be honest, I don't know also. Bulag ako. Hindi ko nakikita ang mga itsura ng mga aplikante. Pangalan at background lang nila ang alam ko. Pero nung marinig ko ang pangalan mo at mga work experience mo, doon ako bumilib. Wala akong pakialam kung nakatapos ka ng pag-aaral o hindi. Kasama alalay sa akin ang kailangan ko. Ang hindi ko rin alam kung bakit ang gaan ang pakiramdam ko noong marinig ko ang pangalan mo. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Pinatawagan agad kita sa agency. At hindi naman ako nagkamali sa pagpili. Masipag at maaasahan ka nga. Matamis siyang napangiti. Aaminin niya noong unang araw niya sa trabaho. Naisip niyang masungit si Zayed. Bukod kasi sa mayaman ito, ay para itong modelo. Gwapo, matangkad at macho. Kaya hinanda na niya ang sarili sa magaspang nitong ugali. Pero nagkamali siya. Mabait pala ito. Yung ina lang ang mata pobre. Pasalamat na lang siya't hindi nila ito kasama sa bahay. Kinagabihan, pagkatapos niyang magluto, inihanda niya na agad ang pagkain ni Zayed. Dinalhan niya muna ng hapunan ng 3 gwardya sa labas at pagkatapos ay nagtungo na siya sa silid ng amo. Naabutan niya itong tumutugtog ng piano. Huminto siya saglit at pinanood ito. Kahit bulag ito, kabisado pa rin ito ang bawat piyesa ng piano at kung paano magpatugtog. Minsan nga napapatanong siya, ano pa bang hindi alam gawin ng binata? Halos lahat yata alam nito. Narinig niya na rin kasi itong umawit. Masasabi niyang maganda ang boses. Siguro magaling din itong magsayaw. Gusto mo bang matutong tumugtog ng piano? Napasinghap siya sa gulat nang bigla itong magsalita. Paano niyo po nalaman na nandito ko? Ngumiti si Zayed at tila naaliw sa kanyang pagkagulat. Baka nakakalimutan mo, Althea. Bulag lang ako pero malakas ang pakiramdam ko. Oo nga pala, nakalimutan niya. Malakas nga pala ang pakiramdam ng amo. Sabi ko nga po. Nahihiya siyang natawa bago tuluyang pumasok sa loob ng silid. Come here. Utos nito. Hindi niya malaman kung susundin ba ito. Naiilang kasi siya. Masyadong maliit ang upuan. Siguradong magdidikit ang kanilang mga balat. Pero kung tatanggi naman siya, baka naman magalit ito sa kanya. Sa huli ay ang utos pa rin ito ang sinunod niya. Pigil ang hininga na tumabi siya sa pagkakaupo dito. Relax and breath, Althea. Parang hindi ka na ata humihinga dyan. Natatawang wika ni Zayed na tila naramdaman ng pagkailang niya. Kimi naman siyang natawa
paano kasi siya magre-relax? Sobrang lapit nila sa isa't isa. Para siyang napapaso sa tuwing magdidikit ang kanilang braso. Idagdag pa, ang mabango nitong amoy na tila siya nilalasing. Panoorin mo lang ako at pagkatapos, gayahin mo lang ang ginagawa ko. Madali lang matuto nito basta isa puso mo lamang at matututunan mo rin to. Bumalik sa pagiging seryoso si Zayed at ang atensyon muling ibinalik sa harap ng piano. Siya naman sa halip na sa piano itutok ang atensyon, ay kusang tumitig ang mga mata sa katabing binata. Yun ang unang beses na nagkalapit sila ng ganun at masasabi niyang napakagwapo nito sa malapitan. Makinis ang muka, makapalang itim na kilay, mapula ang labi at lalong na-emphasize ang tangos ng ilong nito dahil sa pagkaka-side view. Namana siguro nito ang kagwapuhan sa ama nitong Arabo. Maganda rin naman ang ina nito pero mataray nga lang tingnan. Hindi katulad ng binata na maamo ang muka bagamat madilim ang mga mata. Nakakasabay ka ba? Napapitlag siya sa kinaupuan nang biglang lumingon sa gawin niya si Zayed. Taranta siyang nag-iwas ng tingin at kinakabahang sumagot. Opo sir. Dinaig niya pa nga at takihin sa puso. Kung nakakakita lang siguro ang binata, magtataka ito kung bakit siya nakatitig dito. Baka nga magalit pa ito sa kanya. Lihim niyang nasapo ang dibdib. Hindi malaman kung para saan ang malakas na pagkabog nun. Kung dahil ba sa muntika na siyang mahuli na nakatitig dito o dahil sa pakiramdam na hindi niya pa kayang aminin. Dinner na po kayo sir. Baka po lumamig pa ang pagkain ninyo. Anya nang hindi na matagalan ng pagkakalapit dito. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong nito. Nang tumayo, mabilis niyang inalalayan palapit sa lamesa. Mamaya na po ako. Busog pa po ako sa pinabili ninyong empanada. Pagkaalis kasi ng ginang kanina, bigla itong nagpabili ng chicken empanada sa mga tauhan. Ayon dito, pambawi daw sa kanya sa ginawa ng ina nito. Hindi niya naman matanggihan dahil talagang paborito niya iyon. Okay, sige. Kumain ka na rin pag nagutom ka. Nang magsimula na itong kumain, binalot na sila ng katahimikan. Iniwan niya muna ito saglit para maglinis ng silid nito. Idinamay niya na rin ang CR. Ganun palagi ang ginagawa niya sa tuwing kumakain ng binata. Bukod kasi sa aalagaan nito, trabaho niya ring panatilihing malinis ang paligid nito. Hindi masela ng binata, pero syempre gusto niyang tapatan ng binabayad dito sa kanya. Nang sumunod na araw, ipinasyal ni Althea si Zayed sa malawak nitong lupain sa likod ng bahay. Maraming halaman, puno at tanim na gulay doon. Alaga yun ng iba pang mga workers ng binata. Doon siya niyayaya ng binata kapag nakakaramdam ito ng pagkainip o kaya may gumugulo sa isipan. Sariwa kasi ang hangin doon. Tahimik lang silang naglalakad-lakad. Siya ay nakahawak sa kamay nito para maging alalay nito sa paglalakad. Althea, what do you think? Kasalukuyan silang nasa ilalim ng punong akasya nang magsalita ito. Nagtatanong na nilingon niya ito. Malayo ang tingin nito. Bahagyang nakakunot ang noo at halatang may gumugulo sa isipan. Ano po yun, sir? Susubok ba ulit ako? I mean, 2 beses na ako nabigo sa operasyon. Ngayon hindi ko alam kung susubok ba uli ako. Baka kasi kapag pumalpak lalo lang ako madown. Baka hindi ko nakayanin. Ramdam niya ang bigat sa boses nito. Gustuhin man niyang hawakan ng kamay nito para pakalmahin. Hindi niya magawa. Subok lang ng subok, sir. Alam ko pong mahirap pero wala naman pong masama kung susubukan niyo ulit eh. Malay niyo naman po, this time, maging successful na. Pagpapalakas na ng loob nito. Paano kung hindi? Paano kung mabigo na naman ako? Pero paano nga po kung maging successful? Eh di sayang po kung palalagpasin ninyo ang pagkakataon. Natigilan ito. Tila napaisip din sa sinabi niya at pagkatapos, marahas na huminga. Kung magpapa-opera ako, gusto kong sumama ka sa akin, Althea. Lumingon pa ito sa gawin niya na tila siya'y nakikita. Po? Gulat naman niya itong tiningnan. Ngumiti si Zayed. Gusto ko kasi na ikaw ang unang makakaalam ng good news. Gusto kong ikaw ang una kong masisilayan kung sakali mong maging successful ang operasyon.
Napamaang siya't hindi makapaniwala. Ang dibdib, nagwala na naman sa kaba. Ramdam din niyang tila may mga paru-paro sa kanyang sikmura na nagliliparan nang makita ang matamis nitong ngiti. Ano po? Bumukas sara ang bibig niya. Hindi niya akalaing maririnig yun mula sa amo. Sumama ka sa akin sa Amerika. Gusto kong maramdaman na nasa tabi kita. Na nasa iisang lugar lang tayo kapag isinagawa ang operasyon. That's make me calm. Bakit po? Tsaka masyado pong malayo ang Amerika. Dito na lang po ako sa bahay. Maghihintay sa inyo. Tsaka isa pa, siguradong hindi rin papayag si Madam Zaira. Gustuhin niya mang sumama. Alam niyang hindi nga maaari. Oo nga't masaya siya sa mga narinig mula dito. Pero dapat ba siyang maging masaya talaga? Kung alam niyang may ina ito na sobrang init ng dugo sa kanya. Sagot ko lahat ng gagastusin mo. Huwag mo ring isipin si Mama Althea. Wala siyang magagawa kung ikaw ang gusto kong isama. Pursigidong saad nito, pagkuway pilit na kinapa ang kanyang kamay. Nang matagpuan, hinawakan nito yun at marahang pinisil. Narinig mo ba ako, Althea? Ikaw ang gusto kong isama. Sumama ka please. Wala kang iisiping gastos. Ang tanging gusto ko lang ay isipin mo ko. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya alam kung ano bang dapat sabihin. Naguguluhan siya sa binata. Bakit gusto siya nitong isama? Ang alam niya ang 3 nurse nito ang kasama nito pati ang ina nito. Kaya hindi na siya kailangan dun. Kaya ngayon, nagtataka siya kung bakit gusto pa siya nitong isama. Payag ka na ba, Althea? Pero kasi, sir, hindi ako magpapa-opera kung hindi ka kasama. Binitiwan nito ang kamay niya at muling tumingin sa malayo. Namilog naman ang mata niya sa narinig. Sir? Seryoso ko, Althea. Nakagat niya ang labi. Naguguluhan talaga siya sa binata. Bakit ba ganito itong magsalita? Parang nobyong nagtatampo. Natuloy nga ang araw ng flight ni Althea at Zayed. Kasama nila ang ilang personal bodyguard ng binata at ang ina nito. Noong malaman ng ginang nakasama siya sa Amerika, halos kalad ka rin siya nito palabas ng bahay ni Zayed. Galit na galit ito sa kanya at kung ano-anong mga pinagsasasabi. Kulang na lang, maiyak siya dahil sa sama ng loob. Hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili mula dito. Kahit kailan, hindi niya yun magawa dahil susubukan pa lang niyang ipagtanggol ang sarili. Nauuna nang pumatak ang luha niya. Kaya sa huli, tinatanggap niya na lang ang galit sa kanya ng mga tao. Mabuti na lang, naroon si Zayed para ipagtanggol siya. Sinabi rin ito sa ginang ang sinabi nito noon sa kanya na hindi ito magpapa-opera kung hindi siya kasama. Kaya sa huli wala ring nagawa ang ginang. Pero ramdam niya sa mga tingin ng babae, galit pa rin ito't nagtitimpi lamang. Huwag mong pansinin si Mama Althea. Just stay by my side. Hindi ako papayag na magsalita na naman siya ng kung ano-ano sa'yo. Naluluhang nilingon ni Althea si Zayed. Kadarating lamang nila noon sa tutuluyang bahay sa Amerika. At sa kamalasan, makakasama nila sa iisang bubong ang ina nito. Ngayon pa lang ay gusto niya nang bumalik sa Pilipinas. Hindi niya yata kayang tagalan na makasama ang matapobreng ginang. Ayos lang ako, sir. Nakakayanan ko pa naman po. Peke siyang tumawa. Pero tila hindi iyon nagustuhan ng binata. Lumaban ka rin kasi minsan, Althea. Mga tuwiran ka. Hindi yun masama lalo na kung wala ka namang ginagawang masama. Gusto niyo pong labanan ko ang mama niyo? Kung nasa tama ka naman eh. Napanguso siya. Lalaban naman talaga siya pero tsaka na. Sa ngayon, iintindihin na lang muna niya ang ginang. Sige na, magpahinga ka na sa kwarto mo. Pwede mo na akong iwan dito. Maraming salamat. Napangiti siya. Inayos niya muna ang kumot sa katawan nito. Nakasandal kasi ito sa headboard ng kama. At kalahating katawan lamang may kumot. Matulog na po kayo, sir. Tinalikuran niya na ito, tinungo ang pinto. Akmang lalabas na siya nang muli siya nitong tawagin. Althea, nagtatakang nilingon niya ito. Matamis itong umiti. Good night. Have a good dreams. Tuluyan nang naalis ang sama ng loob sa kanyang puso. Napalitan na iyon ng kilig. Kilig na kahit anong pilit niyang pigilan, hindi niya mapigil. Good night, sir.
And good luck for tomorrow. Bukas na kasi ang nakatakdang operasyon nito at ngayon pa lang, hinihiling niya na sana maging matagumpay yun para naman sumaya na ng tuluyan ng binata. Bago pumunta sa silid, dumaan muna sa kusina si Althea para kumuha ng maiinom na sana pala'y hindi na lang niya ginawa. Nasa salas pa lang kasi siya nang harangin siya ng ginang. Nakataas ang kilay at nakapamewang na nilapitan siya nito. Umamin ka nga sa akin, muchacha, lalandi mo ba ang anak ko? Walang prenong tanong nito. Bigla naman siyang kinabahan at magkakasunod na umiling. Hindi po, pero may gusto ka sa anak ko, di ba? Napaiwas siya ng tingin at hindi kaagad nakasagot. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala siyang gusto kay Zayed. Dahil ang totoo, kahit anong pigil niya, talagang hulog na hulog ang puso niya sa binata. Alam niyang hindi pwede. Pero mapipigilan ba niya ang puso? At hindi mahirap mahalin ng isang Zayed Harake. Pero kung sasabihin naman niyang may gusto siya sa binata, baka kalbuhin siya sa galit ng ginang. Mariin siyang lumunok at matapang na sinalubong ang tingin ng babae. Nagkakamali po kayo, wala po akong gusto sa kanya. Lalong tumaas ang isang kilay nito. Nanunuyang sinuri pa siya ng tingin. Dapat lang, dahil ang katulad mo hindi nararapat sa anak ko. Humakbang ito palapit sa kanya. At gusto ko lang ding ipaalam sa'yo na oras na makakita ng anak ko, ikakasal na siya sa anak ng business partner namin. Sa babaeng nakatapos ng pag-aaral, maganda at professional. Walang-wala ka sa kalingkingan ng babaeng pakakasalan ni Zayed. Pinigilan niyang maiyak sa narinig. Ramdam niya ang pagkadurog ng puso. Hindi niya mawari bakit ganun. Okay lang naman sa kanya na pinapagalitan at minamaliit siya nito. Napapalampas niya. Pero bakit ang sinabi nito sa kanya ngayon, dinurog ang buo niyang pagkatao. At gusto ko rin, oras na makakita si Zayed, mag-resign ka na sa trabaho mo dahil wala ka nang magiging trabaho pa sa kanya. Bumalik ka na sa lugar na pinanggalingan mo at kung saan ka nararapat. Dagdag pa nito bago siya nilagpasan. Sa sakit na nararamdaman, patakbo niyang tinungo ang silid. Pabagsak siyang nahiga sa kama at sumubsob sa unan at doon magulgol. Naninikip ang kanyang dibdib. Sobrang dami na ng sama ng loob niya sa ina ni Zayed. Pero wala pa rin siyang magawa. Nagagalit na siya dito pero hindi niya ito kayang labanan. Nananalig na lang siya na sana isang umaga, bumait na ito sa kanya dahil hindi niya talaga alam kung bakit ang init ng dugo nito sa kanya. Isa pa sa tuluyang dumurog sa puso niya ay ang kaalamang ikakasal sa iba si Zayed. Hindi niya maintindihan kung bakit nasasaktan siya ng ganun. Siguro'y dahil hindi niya lang talaga kayang tanggapin na darating ang araw na maghihiwalay din sila ng landas. Kinabukasan, isinagawa na ang operasyon sa mata ni Zayed. Patuloy ang panalangin ni Althea na sana maging successful ang operasyon. Ganon din naman ang ina ni Zayed na talagang nagpunta pa sa malaking simbahan sa Amerika para doon dumayo ng dasal. Pagkatapos naman ng operasyon, ilang araw pang nanatili sa hospital si Zayed. Paminsan-minsan, bumibisita sa kanya si Althea, maging ang kanyang ina na todo ang pag-aasikaso sa kanya. Matulin pang lumipas sa mga araw, hanggang sa dumating na ang oras na ipinatawag silang lahat ng doktor sa hospital para alamin kung successful ba o hindi ang operasyon. Abot-abot ang kaba ni Althea. Pakiramdam niya, babaliktad na ang sikmura niya sa sobrang nerbiyos habang hinihintay na maalis ang piring sa mata ni Zayed. Ang ginang na malapit na nakatayo sa gilid ng anak, halata rin ng nerbiyos. Magkadikit pa ang dalawang palad at tila nagdadasal. Now, open your eyes. Napatuwid ng tayo si Althea at pigil ang hininga nang marinig ang sinabi ng doktor. Matapos nitong maalis ang piring sa mata ni Zayed. Sinunod naman ito ni Zayed. Unti-unti itong nagmulat at pagkatapos, diretsyong tumingin sa harapan ito. May mga itinanong pa dito ang doktor. May mga bagay ding itinanong kung ano yun at lahat yun nasagot ng tama ni Zayed. Halos maiyak siya nang makumpirmang naging matagumpay ang operasyon. Nakakakita na ang kanyang amo. Anak ko, sa wakas!
Naiiyak na nilapitan at niyakap ng ginang ang binata. Siya naman, dahil hindi na rin mapigilan ng emosyon, kaya piniling tumalikod. Naiiyak din siya dahil sa saya. "Thank you, ma." Rinig niyang saad dito ng binata. May mga ilan pang habili ng doktor bago ito nagpaalam sa kanila. Si Althea, nanatiling nakatayot na katalikod sa mag-ina nang tawagin siya ni Zayed. "Althea, I knew it's you. Bakit ka nakatalikod?" Otomatikong nagwala ang puso niya nang marinig ang baritonong boses ni Zayed. Nanigas siya sa kinatatayuan at hindi malaman kung paano haharap dito. Ngayong nakakakita na ito, pakiramdam niya, mas lalo siyang nailang. Nakikita na siya nito, baka hindi niya kayaning salubungin ang mga mata nito. "Althea?" Mariin siyang napapikit, pagkaway dahan-dahang pumihit paharap sa binata. Hindi kaagad niya naibuka ang bibig nang makita ang matamis ng ngiti ni Zayed. Alam niyang gwapo ito, kaya hindi niya maintindihan kung bakit parang mas gumwapo pa ito ngayon. Maaliwalas ang bukas ng mukha nito. Ang magandang mga mata, kumikislap sa saya. "Sir, masaya po ko para sa inyo. Sabi ko naman po sa inyo magtiwala lang po kayo." "Thank you, Althea. Alam mong ikaw talaga ang dahilan kung bakit ako nagpa-opera." Mabagal siyang naglakad palapit dito nang senyasan siya nitong lumapit. "Can I hug you, Althea?" Tanong nito na kanyang ikinatigil. Hindi inaasahan ang tanong nito. Bigla din siyang napalingon sa napaubong ginang. Nang maramdaman itong nakatingin siya, ay inirapan lang siya nito. "Althea, ikuha mo nga ng maiinom si Zayed." Utos sa kanya ng ginang. Sign iyon na inuutusan siya nitong wag magpayakap kay Zayed. Maliit siyang umiti bago tumango. Hindi niya na nagawa pang tingnan muli ang binata, kaya hindi niya na nakita pa ang pagdaan ng lungkot sa mga mata nito. Ang akala ni Althea, babalik na sila sa Pilipinas ni Zayed, kaya gano'n na lang ang pagtataka niya nang sabihin nito sa ina na mag-i-stay pa sila doon ng 1 linggo. "Pero anak, maghahanda ko ng party para sa'yo. Kailangan ay kasama kita sa pag-uwi." Anang Mrs. Haraki na tila ay tutol sa gusto ng anak. "Uuwi rin naman kami, ma. Gusto ko lang munang mag-stay pa dito at makapasyal na din." Napairap ang ginang. "Whatever! Pero si Althea, isasama ko na siya pabalik. Since hindi mo na siya kailangan at nakakakita ka naman na." Wika nito, sabay pukol sa kanya ng masamang tingin. Naiilang naman siyang napaiwas. Hindi niya maiwasang masaktan. Harapan itong ipinakita ang pagpapalayas sa kanya. "No, ma. Althea will stay with me. Hindi porket nakakakita na ako, hindi ko na siya kailangan. I still need her. And I think, habang buhay ko na siyang kailangan sa tabi ko." Yun na naman ang kabog ng kanyang dibdib. Para siyang aatakihin ng salubungin ng tingin ni Zayed. Nakatingin ito sa kanya. Nakangiti at ang mga mata, tila may gustong sabihin. "Ano pa bang kailangan mo sa kanya, Zayed? Nandiyan naman ang mga tauhan mo." "Ma, please, huwag na po natin tong pagtalunan. Uuwi rin kami sa Pinas. Hindi pa lang po sa ngayon. Sa ngayon gusto ko munang i-enjoy ang pananatili ko dito." Sa huli, wala na ring nagawa pa ang ginang. Bumalik ito ng Pinas na hindi sila kasama. Pero bago ito umalis, lihim pa siya nitong kinausap at pinaalala muli nito ang sinabi tungkol sa nalalapit na pagpapakasal ni Zayed. Hindi niya naman iyon nakakalimutan. Pero sa ngayon, mas gusto niya munang sulitin ang mga araw na ito ay kasama. At hinahanda na rin niya ang sarili na isang araw, tatanggalin na siya nito sa trabaho. Dahil tama si Madam Zaira, hindi siya kailangan pa ni Zayed. At ang katotohanan yun, nagdudulot ng sakit sa kanyang puso. Kinabukasan din, pagkaalis ng ginang, inaya si Althea ni Zayed. Ipinasyal siya nito sa mga magagandang lugar sa Amerika na noon ay sa TV at picture niya lamang nakikita. Buong oras na magkasama sila, hindi niya naramdaman na mag-amo sila. Nanatili ang mabuting pakikitungo sa kanya ni Zayed kahit na nakakakita na ito. At kung may pagbabago man siyang napapansin, yun ay kung paano siya nito tingnan. Tila ba may paghanga sa mga mata nito sa tuwing titingin sa kanya, lalo na kapag siya'y tumatawa. Pero pinipigilan niya ang sariling wag bigyan ng meaning
ang mga pagtingin na ipinapakita nito. Baka nga thankful lamang ito dahil palagi nitong sinasabi na dahil sa kanya kaya nakakakita na ito ngayon. Kung hindi niya raw ito pinilit na magpa-opera, malamang ay naroon pa rin sila sa bahay nito. Bulag pa rin ito tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Althea? Po? Kasalukuyan silang nakaupo sa bench sa may tabing dagat. Nakaharap sila sa papalubog na araw. Ang kanyang buhok, panakanakang nililipad ng sariwang hangin. Nilingon siya ni Zayed. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ka kaganda? Napamaang siya, kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Ang mga mata nito, nagsusumigaw sa katotohanan. Tila ba wala itong ibang nakikita kundi siya lamang. Kasing ganda mo ang papalubog na araw. Alam mo ba yun? Nakagat niya ang labi, pinipigilang mapangiti. Sir naman, nakakita ka lang naging bolero ka na. Pinilit niyang tumawa para itago ang kilig na nararamdaman niya. Pero hindi man lang ito natinag. Nanatiling seryoso itong nakatingin sa kanya. Seryoso ko, Althea. Dahil wala siyang masabi, nag-iwas na lamang siya ng tingin at pilit na iniba ang usapan. Sir, ano na nga po palang plano ninyo ngayong nakakakita na po kayo? Marami. Ang atensyon ay ibinalik sa sunset. Bala kong bumalik na sa kumpanya. 1 taon din ako nawala doon. Marami na akong pagkukulang sa trabaho. Pangalawa, bala ko nang ayusin ang buhay ko at lumagay sa tahimik. Tumatanda na rin ako kaya gusto ko nang mag-focus sa pagbuo ng pamilya. Nahigit niya ang hininga sa narinig. Ramdam niyang tila tinutusok ng milyong-milyong karayom ang kanyang puso. At kahit gusto niya nang umiyak, nakangiti pa rin niya itong tinanong. Magpapakasal na po kayo? Lumingon ito sa gawin niya at nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang saya doon. Saya na hindi niya alam kung kaya pa rin ba niyang maramdaman. Oo, Althea, magpapakasal na ako. Bala ko nang pakasalan ng babaeng matagal nang nagkaroon ng puwang sa puso ko. At hindi na para pakawalan ko pa siya. Dahil ngayong nakakakita na ako, I will make sure sa akin siya magpapakasal at akong magiging ama ng mga anak niya. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Pinipigilan ang pagbuhos ng luha. Tama nga ang ginang. Ikakasal na ito. At siya, kahit kailan, hindi na talaga magkakaroon ng pag-asa. Ayos po yan. Tumikim siya upang alisin ang bara sa lalamunan. Masaya ako para sa inyo, sir. Ngayon pa lang masasabi ko nang ang swerte po ng babaeng pakakasalan ninyo. Ngumiti naman ito na nagbibigay ng matinding kirot sa kanyang puso. Mas maswerte ako, Althea, dahil nakilala ko siya. You know what? I really think wala na ako nakikitang babaeng katulad niya. Nag-iisa lang siya, bukod tangi. Ang mga mata nito'y punong-puno ng paghanga sa babaeng tinutukoy, habang ito'y walang kaalam-alam na siya'y durog na. Pero dahil matatag siya, nagawa pa rin niyang pigilan ang emosyon. Nakaya pa rin niyang umiti sa harap nito at magpanggap na masaya. Sa loob ng 1 linggong pananatili ni na Althea at Zayed sa Amerika, wala silang ibang ginawa kundi ang mamasyal at mag-enjoy sa mga lugar na pinupuntahan. Pakiramdam nga ni Althea, turista siya doon at hindi naman trabaho ang ipinunta. Wala naman na kasing inuutos sa kanyang binata, pero tuloy pa rin ang pagpapasahod nito sa kanya. At sa pagsasama nila doon, lalo lamang nahulog ang loob ni Althea sa binata. Kahit ilang beses niyang paalalahanan ng sarili na may iba na itong nagugustuhan at malapit ng ikasal, di pa rin niya mapigilan ang sariling mahalin ito. At paanong hindi? Napaka-gentleman sa kanya ni Zayed. Kung ituring siya nito'y parang nobya, masyado itong malambing. At kung paano siya nito tingnan, tila sinasabi ng mga mata nito na siya lang ang tanging babae sa buhay nito. Kaya kahit alam niyang masasaktan siya, hinayaan na lang ang sarili at patagong ipinaramdam na lang din dito ang kanyang pagmamahal. Sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, tila tsaka lamang nagising sa magandang panaginip si Althea. Nasa realidad na uli sila, kung saan nakakakita na si Zayed at siya naman ay aalis na sa poder nito at hahanap muli ng ibang trabaho o baka hindi na siya magtrabaho. Malaki-laki na rin ang naipon niya mula sa malaking pasweldo nito.
Siguro'y magtatayo na lamang siya ng sariling karinderya. Hilig niyang magluto. Doon lang niya itutuon ng atensyon para hindi niya rin mamiss si Zayed. Pagkarating sa bahay ni Zayed, nagpahinga lang siya saglit. Balak niya kinaumagahan, magpapaalam na siya sa binata. Hindi niya nahihintayin pang paalisin siya nito. Ayaw niyang madagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Kaya hanggat maaga pa, siya na ang mauunang mag-resign. Kasalukuyan siyang nag-iimpake ng mga gamit nang kumatok si Zayed. Althea, natigilan siya sa ginagawa at mabilis na tinungo ang pinto pagkuway binuksan. Yes po, sir. Are you busy? Naputo lang pagtatanong nito nang mapatingin sa kama niya kung saan nakalagay ang maleta at ang kanyang mga gamit. What are you doing? Bigla naman siyang kinabahan nang makita ang pagkadisgusto sa mukha nito. Nag-iimpake po ng mga gamit. Bakit niyo po pala ako hanap, sir? Pilit niyang pag-iiba ng usapan. At bakit ka nag-iimpake? Aalis ka na? Bigla ang pagsama ng timpla ng mukha nito. Yun naman po ang nararapat, di ba, sir? Tama po si Madam Zaira. Nakakakita na po kayo. Kaya ibig sabihin hindi niyo na po ako kailangan. Tapos na po ang trabaho ko sa inyo. At paano ka nakakasiguro? Humakbang ito papasok sa kanyang silid at parang haring naupo sa gilid ng kanyang kama, pagkuway mariin siyang tinitigan. Hindi ka aalis, and Althea from now on. Gusto ko na sa akin ka lang makikinig. Hindi ka makikinig sa anumang sasabihin ni Mama. Dahil ako ang iyong amo, at ako lang may karapatang magpaalis sa'yo. At kapag sinabi kong hindi ka aalis, hindi ka aalis. Pero sir, ano pong magiging trabaho ko? You gonna stay by my side. Hindi ka aalis sa tabi ko. You will be my assistant. Namilog ang mga mata niya sa narinig niya. Hindi makapaniwala niya itong tiningnan. Seryoso ba, sir? Pero alam niyo po na wala akong natapos. Stop saying that. Babalik ka sa pag-aaral kung yan lang ang pinoproblema mo. At tungkol sa pagiging assistant ko, don't worry. Ako mismo magte-train sa'yo ng mga dapat gawin. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala ka sa akin. Okay ba yun? Sir? Wala na siyang masabi. Litong-lito din siya. Dahil bakit ganito ito makitungo sa kanya? Sadya ba itong mabait sa lahat? Tumayo ito't siya'y nilapitan. Hinawakan siya sa dalawang balikat at matamang tiningnan sa mga mata. Babalik ka sa pag-aaral, Althea. Iyokong naririnig na minamaliit mo ang sarili mo. Kung ayaw mong pag-aralin kita, maiintindihan ko. Pero babalik ka sa pag-aaral while working on me. Dahil hindi ka mahihirapan, tutulungan kita. Bakit niyo po ito ginagawa, sir? Bakit po ang bait-bait niyo sa akin? Naguguluhan na po kasi ako. O baka sadya lang po kayong mabait sa lahat? Natigilan ng binata. Hindi ka agad nakasagot at ang mga mata biglang lumamlam. You really wanna know why? Kinabahan siya nang sumeryoso ang boses nito. May kung anong emosyon na rin sa mga mata nito na hindi niya matukoy kung ano. At sa kanyang pagtango, sumilay ang ngiti sa labi ni Zayed. Because napalunok siya nang bumaba ang tingin nito sa kanyang labi. Pagkuway muling bumalik sa kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakasagot nang dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa kanya. At dapat ay umiwas siya o itulak ito pero sadyang pasaway siya dahil hinintay pa niya kung ano talaga ang gagawin nito. Segundo lang ang lumipas nang tuluyan niyang maramdaman ang malambot nitong labi sa kanyang labi. Napasinghap siya. Mababaw na halik lang sa umpisa, tila humihingi pa ng permiso. Pero nang hindi niya itulak, doon na lumalim ang paghalik nito. Hinapit siya nito sa bewang upang mas palalimin ang halik. Siya naman kahit malakas ang kabog ng dibdib, nagawang tugunin ang halik nito. Halik na naghahanap, puno ng pag-iingat at pagmamahal. Nagtagal ng ilang minuto ang halik. At kung hindi pa niya ito itutulak sa dibdib, hindi pa nito lulubayan ang kanyang labi. Hinihingal na naghabol siya ng hangin. Samantalang nakangiti lang ang binata. Come with me tomorrow night sa party. Malalaman mo ang dahilan ng lahat ng to. At muli, mabilis siya nitong hinalikan sa labi bago lumabas ng kanyang silid. Naiwan naman siyang lalong nagulo ang pag-iisip. Pero kahit gulong-gulo, hindi pa rin niya napigilan ang pag-alpas ng ngiti sa mga labi. That was her first kiss at natupad ang pangarap niyang ibigay iyon sa lalaking minamahal niya.
At kung ano man ang malalaman niya bukas, nakahanda na siya. Kung sakit man ang dulot nun o kasiyahan, nakahanda siyang tanggapin. Gabi ng event. Halos malula si Althea sa lawak ng lugar na pinagdadausan ng ingranding event na yun. Sa gabing yun, i-announce ang pagbalik ni Zayed sa kumpanya bilang CEO at party na rin dahil sa successful niyang operasyon. Ginala ni Althea ang tingin sa paligid. Pawang mga may sinabi sa buhay ang mga bisita at kung hindi siya nagkakamali ay siya lamang ang naroon na nasa mababang antas ng pamumuhay. Bagamat hindi niya ikinakahiya ang buhay na mayroon, hindi niya pa rin maiwasang mailang, lalo na kapag dumadako sa kanya ang tingin ng mga taong naroon. Walang sinasabi ang mga ito, pero sapat na sa kanya ang pagsuri ng mga ito ng tingin sa kanya at pagtaas ng kilay na para bang sinasabi na hindi siya belong doon. Nakaramdam na naman tuloy siya ng panliliit. Hey, chin up. You're gorgeous. That's why they all looking at you. Huwag mong itago ang kagandahan mo. Bulong sa kanya ni Zayed. Nakahawak ang kamay nito sa kanyang bewang. Nagmumukha tuloy silang magkasintahan sa gabing yun. Napanguso siya. Hindi niya alam kung dapat niya bang paniwalaan ang sinabi nito. Pero kung sa bagay, never pang nagsinungaling ang binata sa kanya. Black long-fitted dress ang suot niya. Ang muka ay mayroong manipis na makeup at ang buhok ay bahagyang nakalugay. Kinakabahan ako, sir. Baka makita ko ni Ma'am Zahira at magalit siya. Yun talaga ang pinakarason kung bakit hindi niya magawang kumalma. Paano kung ipahiya siya ng ginang? Relax. I'm here, Althea. Hindi ko hahayaan na may gawin sa'yo si Mama. Hinarap siya nito at hinawakan sa baba upang magpantay ang kanilang muka. And please drop the sir. You're my date for tonight. Tapos sir ang tinatawag mo sa akin. That's unfair. Call me Zayed, Althea. Gusto ko marinig. May pakiusap sa wika nito. Para naman siyang nahihipnotismo sa nagsusumamo nitong tingin. Sige na nga, Zayed. Tumamis ang ngiti ng binata. Isa pa nga, ngayon ko lang nalaman. Ang sarap pala sa pandinig ng pangalan ko kapag ikaw ang bumibigkas. Can you say it again? Naginit ang mukha niya. Zayed? Tara na nga, baka mahalikan pa kita. Namilog ang mata niya sa narinig, sabay tingin sa paligid kung may nakarinig ba sa sinabi nito. Mukhang wala naman dahil may kanya-kanyang mundo ang bawat bisita. Natawa naman ang binata nang makita ang cute niyang reaksyon. Hindi nga nito napigilan ang sarili at pinisil pa ang dalawa niyang pisngi. Zayed! Suway niya sa binata sabay hawak sa pisngi. Hindi ka lang maganda. Ang cute mo pa. Wika nito bago siya muling hinapit sa bewang at nagpatuloy na sa pagpasok sa venue. Hindi naman mawala-wala ang kilig sa puso ni Althea. Pigil na pigil niya ang sariling magtitili. Nang magsimula ang event, ay saglit na nagpaalam kay Althea si Zayed nang tawagin ang pangalan nito sa stage upang magbigay ng speech. May mga kasama ito sa stage na sa tingin niya, mga kapwa negosyante din. 2 may edad na lalaki at ang ina ni Zayed na katabi nito. Pero ang tanging nakaagaw sa atensyon ni Althea ay ang magandang dalaga na katabi din ni Zayed. Napapagitnaan si Zayed ng ina nito at ng magandang dalaga na kanina niya pa napapansin na panay ang pa-cute sa binata kahit hindi naman ito gaanong pinapansin ng binata. Naiwan naman siyang mag-isa sa table. Ang atensyon niya ay nasa stage. Partikular na kay Zayed na sa kanya lang din nakatuon ng tingin at sa tuwing magtatagpo ang mata niya ay matamis itong umingiti sa kanya. Tuloy ang selos na nararamdaman mula sa dalagang katabi nito, kaagad ding naglalaho. Para kasing sinisigurado sa kanya ni Zayed na walang ibang magandang babae sa paningin nito kundi siya lamang. Nang makita naman ng ginang ang pagpapalitan nila ng sulyap, kumuyom sa galit ang mga kamay nito. Saglit itong nagpaalam sa entablado nang may mabuong plano sa utak. Si Althea sa kabilang banda, kumuha saglit ng tubig nang makaramdam ng uhaw. Pero nang babalik na siya sa kanilang table, hinarang siya ng ginang. Nakataas ang kilay nito na sinuri siya ng tingin. Kaagad na nakaramdam ng kaba si Althea. Hindi niya nagugustuhan ng tingin na iyon ng ginang. Anong ginagawa ng muchachang katulad mo sa ganito kagarbong event? Nangiinsultong tanong nito. May kalakasan ng boses nito dahilan para ang ibang bisita
mapatingin sa kanila. Nanlaki naman ang mata ni Althea sa narinig. Hindi inaasahan na sasabihin iyon ng ginang. Sa kabilang banda, ang dalagang katabi ni Zayed ay pilit na inaagaw ang atensyon ng binata para hindi nito makita ang ginagawang pagpapahiya ng ginang kay Althea. May kalayuan ng stage kina Althea kaya hindi kaagad iyon napansin ng binata. Madam Zaira, nakikiusap na tinignan ni Althea ang ginang. Pero ang ginang, tila desididong ipahiya siya. Tutalay sa kalang namang hampas lupa na nabihisan saglit ng mamahaling damit. Dapat lang siguro na tumulong ka rin sa mga waitress. Tutalay outsider ka naman. Bawat katagang lumalabas sa bibig ng babae, tila kutsilyong humihiwa sa kanyang pagkatao. Hiyang-hiya siya sa mga naririnig mula dito at sa mga bulungan at mahinang tawanan sa kanilang paligid. Isinisigaw ng isip niyang pangalan ni Zayed. Pero nang tingnan niya ito, ay busy itong nakikipag-usap sa dalagang katabi. Malabong marinig sila dahil may kalayuan ng kanilang pwesto. Nakikita mo ang lamesang yun? Makalat. Baka gusto mong linisin. Sinundan niya ng tingin ang tinuturo ng ginang. Napalunok siya nang makita ang lamesang may mga pinagkainang plato. May mga tira pang pagkain. I-take out mo na rin. Baka kasi hindi ka pa nabusog sa mga kinain mo dito. Dagdag nito na kinalakas ng tawa ng mga taong naroroon. Nakikiusap naman na tiningnan niya ang ginang. Ito na nga bang sinasabi niya? Mapapahiya lang siya. Sana hindi na siya sumama. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko, linisan mo. Bilisan mo. Napapitlag siya nang magtaas na ito ng boses. Kahit labag sa loob, pinuntahan niya ang lamesang tinutukoy nito at sinimulan iyong linisin. Lumakas lalo ang tawanan at bulungan sa paligid. Mariing napapikit si Althea. Sa mga oras na yun, hinihiling niya na maglaho na lang sana siya. Pero ang maingay na paligid, biglang tumahimik. Hindi iyon napansin ni Althea dahil busy siya sa ginagawa niya at pinipigilan niya rin ang mga luhang nagbabadyang bumagsak sa kanyang mga mata. Naikuyom ni Zayed ang mga kamay nang makita ang nangyayari di kalayuan sa kanyang pwesto. Nang makita si Althea na naglilinis at pinagtatawanan ng mga bisita, para bang nagtaasan ang dugo niya sa ulo. Galit siyang tumayot parang hari na mabilis na tinungo ang dalaga. Nilapitan niya ito na busy pa rin sa ginagawa. Ang maiingay na bisita biglang tumahimik. Ang ginang ay biglang kinabahan nang makita ang madilim na mukha ng binata. Samantalang busy pa rin si Althea sa ginagawa at walang kamalay-malay na nasa tabi niya na pala si Zayed. Stop that, Althea! Natigilan siya sa ginagawa nang marinig ang galit at maotoridad na boses ni Zayed. Pero hindi niya ito pinansin at pinagpatuloy ang ginagawa niya. Napabuntong hininga ang binata. Pagkuway hinawakan siya sa kamay at pinihit siya paharap. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay nasalubong niya ang galit sa mga mata nito. Zayed, pinipigilang maiyak sa harapan nito. What are you doing? Nagbaba naman siya ng muka. Nahihiya na rin siya dito. Hinawakan ng binata ang kanyang baba at mataman siyang tinitigan. May ilang segundo itong nakatitig sa kanya bago siya binitawan. Akala niya ay aalis na ito, kaya ganoon na lamang ang panlalaki ng mata niya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at maglabas ng maliit na kahon. Ang mga tao sa kanilang paligid napasinghap sa gulat. Hindi makapaniwala ang mga ito sa nasaksihan. Tumingin sa kanya si Zayed. Nakangiti sabay labas ng singsing mula sa kahon. Nasapo niya ang bibig at hindi makapaniwala itong tiningnan. Althea Ramos, ikaw ang babaeng nagpalakas sa akin nung ako'y walang makita. Nagtiyaga ka at hindi ako iniwan sa madilim kong mundo. At ngayon na nakikita ko na uli ang kagandahan ng mundo, ikaw pa rin ang tanging gusto ko makasama habang buhay. Puno ng sinseridad na wika ng binata. Lumakas ang bulungan sa paligid, pero wala nang pakailan pa si Althea. Kahit pakiramdam niya ang lahat ng mga mata nakatingin sa kanila, hindi niya iyon pinansin. Ang mahalaga sa kanya ay ang binata ngayon nakaluhod sa harapan niya. Zayed, naguguluhan at naluluhang sambit niya sa pangalan nito. Althea Ramos, alam kong masyadong mabilis, pero pwede ka bang makasama habang buhay? Will you marry me? Tuluyan ang nagbagsakan ng mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Kung kanina dahil sa hiya, ngayon ay dahil na sa saya.
Nakangiti, luhaan ang mukhang magkakasunod siyang tumango. Hindi na para magpakipot. Mahal niya ito at kung maraming tututol sa kanila, wala na siyang pakailan pa. Oo Zayed, pakakasalan kita. Lumiwanag ang mukha ng binata. Muli siyang tumango. I love you Althea. Wika nito't pagkatapos, isinuot sa daliri niya ang singsing. Pagkasuot, kaagad itong tumayo at mahigpit siyang niyakap. Samantalang ang mga bisita, dumako ang tingin sa ginang na hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Nang gabing yun, bagamat sobrang napahiya si Althea, bawing-bawi naman sa saya ang puso niya. Panalo pa rin ang puso niya. Panalo pa rin ang pag-iibigan nila ni Zayed. Galit na galit si Zaira Harake sa naging desisyon ng anak niya. Pero wala itong magawa dahil final na ang desisyon ni Zayed. Ang balita tungkol sa pagpopropose ni Zayed sa dating katulong ay kumalat sa TV at kahit sa ang social media. Naging matunog ang pangalan ni Althea. Bagamat marami ang napataas ang kilay, mas marami naman ang kinilig. Ayon sa ilang netizen, ay love wins pa rin talaga kahit magkaiba ang estado ng buhay. Hello babe, where are you? Wala ka dito sa bahay. Kasalukuyang naglalakad si Althea nang tawagan siya ni Zayed. May 1 linggo na ang nakakaraan mula nang mag-propose ito sa kanya at naging official na rin ang kanilang relasyon. Balak na rin nilang pumunta sa bahay niya sa probinsya. Gusto daw kasing personal na makausap at makilala ni Zayed ang kanyang pamilya. Sa mga nagdaang araw, punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Palagi silang magkasama ng binata at hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa mga nangyayari. Pakiramdam niya idinuduyan pa siya sa ere. Babe, sorry nandito ako sa palengke. Mamimili ako ng panghapunan natin mamaya. Nag-commute ka? Dapat hinintay mo na lang ako o kaya nagpasama ka kay Manong Lucio. Ang tinutukoy nito ay ang personal nitong driver. Napangiti naman siya ng mahimigan ng pag-aalala sa boses nito. Hindi na, madali lang naman ako eh. Pauwi na rin ako maya-maya. Hintayin mo na lang ako dyan ha. Fine, ang kulit mo talaga. Basta mag-iingat ka ha. I love you. Mas lalo siyang napangiti. Kinikilig pa rin talaga siya sa tuwing maririnig ang mga salitang iyon mula dito. Opo, Master. I love you. Nang matapos ang tawag, nagpatuloy siya sa paglalakad. Palikod na siya nang mahigit ng mata niya ang ina ni Zayed. Naglalakad ito sa gilid ng kalsada. Tila may pinuntahan lang. Busy ito sa hawak na cellphone. Pero hindi iyon ang nakaagaw ng atensyon niya, kundi ang paparating na sasakyan. Nanlaki ang mata niya nang makitang mahagip ng sasakyan ng babae. Walang pagdadalawang isip. Mabilis siyang tumakbo palapit dito. Madam Zaira! Malakas na tawag niya nang ito'y malapitan. Hinigit niya ito sa braso. At dahil sa lakas ng puwersa ng kanyang ginawa, sabay silang bumagsak sa semento. Mas napuruhan siya dahil nakayakap siya dito. Oh God! Gilalas ng ginang. Hawak ang dibdib na tumayo ito. Mas lalo itong nagulat nang siya ay makita. Nag-aalalang tinulungan siya nitong makatayo. Hindi pa siya agad nakatayo dahil sa sakit ng kanyang balakang na siyang pinakanapuruhan sa kanyang pagbagsak. Oh my Althea, how are you? Halika't dadalhin kita sa hospital. Hindi na po, ayos lang po ako. Gasgas lang po ito. Anya, pagkuwa'y binalingan ng driver ng sasakyan na muntikang makabangga sa ginang. Kinakabahang humingi ito ng tawad sa kanila. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ng ginang. Sa halip, siya ang tinanong nito ng tinanong. Kailangan kang madala sa hospital. Kung bakit naman kasi ginawa mo pa yon, sana hinayaan mo na lang akong mabangga. Total masama naman ang ugali ko. Para nakaganti ka man lang sa lahat ng pangalipusta at pamamahiya ko sa'yo. Natigilan siya sa narinig. Nang tingnan niya ang ginang, bakas ang matinding pag-aalala at pagsisisi sa mga mata nito. Madam Zaira, okay lang po ako. At hindi ko po kayang hayaan na lang kayo. Hindi dahil sa ina kayo ni Zayed, kundi dahil tao rin po kayo na muntik ng mapahamak. At kahit kailan po, hindi pumasok sa isip kong maghiganti sa inyo. Hindi po iyon ang sagot. Totoo pong masama ang loob ko sa inyo pero hanggang dun lang yun. Ayoko pong magtanim ng galit. Masyado po iyong mabigat sa dibdib. Nahihiya ko sa iyo, Althea. Sa kabila ng lahat ng masamang pakikitungo ko sa iyo, nagawa mo pa rin akong iligtas.
Tama si Zayed. Napakabuti mo. Napakabuti ng puso mo. Lalo akong humanga sa anak kong yun dahil hindi siya nagkamali sa pagpili ng babaeng makakasama niya habang buhay. Hinawakan ng ginang ang kanyang kamay at puno ng pagsamo siyang tiningnan. Alam ko sinabi mo kanina na hindi ka nagtanim ng galit sa akin at sobra akong natutuwa. Pero humihingi pa rin ako ng tawad. Patawarin mo ko sa lahat ng mga nasabi ko't nagawa sa iyo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Natigil siya sa narinig. Kahit masakit ang katawan, magaan naman ang kanyang dibdib. Matagal ko na po kayong napatawad, Madam Zaira. Naluluhang napangiti na rin ito. Hindi makapaniwala si Zaira na sa kabila ng kalupitan niya kay Althea, ganun lang kadali siya nitong mapapatawad at nagawa pa siya nitong iligtas sa kapahamakan. Hiyang-hiya siya sa sarili. Hindi niya lubos maisip na ang taong minamaliit at palagi niyang pinapahiya ay ganito pala kabuti ang puso. Tama nga ang kanyang anak. Tama si Zayed. Hindi lahat ng mahirap ay masamang tao. Mayroong iba na lumalaban pa rin ng patas. At ng araw nga na yun ang leksyong natutunan ni Zaira. Nangako siya sa sarili na babawi kay Althea at sa anak niya. Hindi na siya tututol pa sa relasyon ng mga ito. Bago umuwi, dumaan pa rin muna sa hospital si Althea. Hindi na siya nakatanggi dahil pinilit siya ng ginang na magpatingin. Hindi raw kasi ito matatahimik hanggat hindi nasisiguradong okay lang siya. Kaya nang bumalik siya sa bahay, mayroong benda ang kanang braso niya na siyang sumadsad sa kalsada. Nag-aalalang nilapitan siya ni Zayed. Mas lalo pa itong nag-alala nang makitang kasama niya ang mama nito. Ma, ano na naman bang ginawa niyo kay Althea? Tanong ng binata. Mukhang nagpipigil lang ng galit. Hinawakan naman niya kaagad dito sa kamay upang pakalmahin. Babe, kalma. Walang ginagawang masama sa akin si mama. Anya, nakangiti sabay baling sa ginang na nakangiti na rin sa mga oras na yun. Nangunot naman ang noo ng binata. Mama? Tila nagtataka sa itinawag niya sa ginang. Marahan lang naman siyang tumango. Ako ang nagsabi sa kanya na mama na lang ang itawag niya sa akin. Since ikakasal naman na kayo't magiging parte na rin siya ng pamilya. Ang ginang ang sumagot sa tanong ni Zayed. Bagamat nagtataka pa rin ang binata, hindi naman maitatanggi na nasiyahan ito sa narinig. Really? Gustong matawa ni Althea nang makita ang priceless na reaksyon ni Zayed. Bahagya pang namumula ang mga mata nito na tila anumang oras ay maiiyak na. Okay na kami ni Althea, anak. Hindi na mahihirapan ang iyong kalooban. Humingi na ako ng tawad sa kanya. Dahil tama ka. Mabuting tao ang babaeng pinili mong mahalin. At ipinagmamalaki kita sa desisyon mong yan. Though nahihiya pa rin ako sa inyong dalawa. Masyado kong pinakailaman na ng inyong relasyon. Huwag niyo na pong alalahanin yun, ma. Ang mahalagaya ngayon, yung matanggap niyo lang po ako'y malaking bagay na. Saad ni Althea. I can't believe this. Masyado niyo akong ginugulat na dalawa. But ma, salamat. Thank you so much. You don't know how much you make me happy this time. Naluluhang niyakap ni Zayed ang ina na mainit naman itong tinugon. Niyakap na rin si Althea ng mga ito. Nang sumunod na araw sa kanilang pagpunta sa probinsya ni Althea, ay kasama nila si Zaira. Mainit ang naging pagsalubong ng pamilya ni Althea sa mag-inang Harake. Naghanda pa ang mga ito ng mga pagkaing sikat sa kanilang probinsya. Batid ko kung gaano mo kamahal ang aming anak, Zayed. Kaya kami ng aking asawa hindi tumututol sa inyong relasyon. Anang kanyang ama. Katatapos lang nila noong kumain. Nakatambay na sila sa bakuran. Ang mga kapatid ni Althea na una nang pinapasok sa loob upang makapag-usap sila ng masinsinan. Salamat po, sir. Pinapangako ko po na aalagaan at pakamamahalin ko ang inyong prinsesa. Magalang na saad ni Zayed. Hawak nito ang kanyang kamay. Nanay at tatay na lang din ang itawag mo sa amin, Zayed. Total ay magiging parte ka na rin ng pamilya namin. Singit naman ng kanyang ina. Umaasa kami sa pangako mong yan, Zayed. Mabuting bata itong anak namin. At mahirap para sa amin ang malayo siya sa amin. Pero syempre, hindi naman namin nahadlangan ng bagay na magpapasaya sa kanya. Mahal na mahal namin ang anak namin. Hindi mapigilang maiyak ni Althea sa sinabing iyon ng kanyang ama. Nagpapasalamat na nilapitan niya ang mga magulang
at mahigpit na niyakap. Samantalang si Zaira Harake lalo lamang humanga sa dalaga. Noon niya napagtanto na may pinagmanahan ng kabutihan at kababaan ng loob nito. Dahil nasa probinsya na rin sina Althea, napagpasyahan nilang doon na lang din ganapin ang kasal. Bongga pero mahalata pa rin ang kasimplihan ng kanilang kasal. Buong barangay ang kanilang inimbitahan. Masayang nairaos ang kanilang kasal. Tahimik, walang media at malayo sa mga taong mapanghusga. Balak din nilang bumili doon ng lupa at tayuan ng rest house para sa tuwing mai-stress sila sa Maynila, may lugar silang pupuntahan na alam nilang tahimik at makakapag-relax sila. Isang gabi, dahil hindi pa dalawin ng antok, napagpasyahan na lang muna ni Althea na tumambay sa balkonahe ng bahay. Ang kanyang buhok ay nililipad ng sariwang hangin. Nakatingin siya sa mga bituin. May ngiti sa labi at ang puso'y punong-puno pa rin ng kapayapaan at pagmamahal. Nang makita siya ni Zayed, nilapitan siya nito't niyakap mula sa likuran. Mukhang malalim ang iniisip ng mahal ko ah. Napapikit si Althea at ninamnam ang masarap na pakiramdam na makulong sa mga bisig nito. Hindi lang ako makatulog babe, ewan siguro kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng to sa akin. Parang pakiramdam ko, nakalutang pa rin ako sa ere. Pumihit siya paharap dito at niyakap ang mga kamay sa batok nito. Thank you for this life, Zayed. Salamat dahil ako ang napili ng puso mo na mahalin at pakasama habang buhay. Alam mo bang ang sarap mong magmahal kaya ang sarap mo ring mahalin eh. Humaplos ang isang kamay nito sa kanyang pisngi. Ang mga mata, punong-puno ng pagmamahal sa kanya. Dahil deserve mo ang ganitong pagmamahal, Althea. Ang mabuting tao, deserve ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Di ba tinatanong mo ko nun kung bakit sa dami nang nag-apply, ikaw ang napili kong i-hired? Mayroon pa ako nakalimutang idagdag sa mga dahilan na sinabi ko sa'yo nun. Ano naman yun? Noong marinig ko ang pangalan mo, Althea Ramos, feeling ko may kung anong humaplos sa puso ko. Hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin nun. Pero ngayon alam ko na kung ano. Ikaw pala. Ang pangalan mo palang palaging isisigaw ng puso ko. Pangalan mo palang sunod kong babanggitin sa tuwing sasabihin ko ang mga katagang mahal kita. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo nun. Dahil ikaw palang makakasama ko hanggang sa pagtanda. Inilapit nito ang mukha sa kanya at mabilis siyang hinalikan sa labi. Kaya salamat dahil dumating ka sa buhay ko. At kung may ipapakiusap man ako sa'yo, yun ay ang huwag ka nang aalis pa. Huwag mo kong iiwan dahil hindi ko na kayang wala ka. Sa'yo na nakadepende ang buhay ko ngayon. Sa'yo at sa mga magiging anak natin. Sino bang may sabing aalis ako? Aalis lang ako kapag ikaw na mismong nagpaalis sa akin. Pili yung umiti si Zayed. Hinapit siya nito sa bewang at marahan iyong pinisil. Pwes, hindi kita paalisin. Dito ka lang sa tabi ko't gagawa pa tayo ng maraming anak. Namilog ang mga mata niya sa narinig. Hoy, anong maraming anak? Maraming sapak gusto mo? Ipinakita niya dito ang nakakuyom na kamao. Malakas namang natawa si Zayed. Hinuli nito ang kanyang mga kamay, tsaka iyon pinaghahalikan. I love you, Althea. Inirapan niya ito bagamat nakangiti. Ngayon ay hindi niya na tinatago dito ang kilig na nararamdaman niya. And I love you too. Pero ayoko ng maraming anak, baka hindi ko kayanin. Oo na, tama na ang 5. Ano? Marami pa yun eh. O sige 4, last na. Ayoko, gusto ko 1 lang. Hindi ako papayag. Kailangan padamihin natin ang lahi ng mga gwapo. Ang yabang, pero sige 3 na lang. Kinindatan siya ni Zayed. Deal, umpisa na ba tayo? Hindi pa siya nakakasagot nang bigla siya nitong buhati ng pangkasal at dinala sa kwarto. Nang gabing yon, napuno ang kanilang silid ng halinghing na punong-puno ng pagmamahal na sila lamang ang makakalasap. At sino nga bang mag-aakala na ang dating inaalagaan ni Althea ay siyang makakasama niya pala hanggang sa pagtanda. Sadyang ang mapagbiro ang tadhana. Hindi mo masasabi kung anong kapalaran na naghihintay sa'yo. Pero isa lang ang sigurado si Althea. Sa bawat sandalit oras, piliin palagi ang umunaw at maging mabuting tao. Dahil kailanman, walang patutunguhan ng pagtatanim ng galit sa kapwa.